Di ba kung saan naman nanggaling itong automated election system na ating pong kasalukuyang batas? Kasi nga, kaya nga nauso yung hello, Garci? Hello, Garci? Conversation between... Naalala mo yun? Ay, oo. Di ba pag sabi niya, hello, Garci? Kamusta yung ano? Nagdagdag ng pansit? Yung ba yun? Pansit ba yung pinag-uusapan? Yung dagdag. Nalala mo yun? Oo. Kalat yan sa YouTube. Hanggang ngayon, may makikita kang ganyan. Hello, Garci? Hello, Garci? Yung dagdag. Yung kamusta? Kamusta? Pero may problema tayo dyan sa ano. Yung kailangan ano yan eh. Dagdagan ano? So, mali yung figures ni Teng. Oo. Pero so okay tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Hello? Yung dagdag. Yung dagdag, Garci. Oo. Yung dagdag, di ba? Sinasabi niya. Dagdag yan. Yung dagdag nga daw kasi nga kailangan manalo ng at least 1 million votes. Anyway, kaya nga nagkaroon ng Hello Garci na kontrobersya kasi nung mga unang panahon kaya hong manipulahin ng mga taga-COMELEC mismo yung resulta po ng halalan sa bawat pinanggagalingan na presinto. Maliban na lamang talaga kung ang iyong mga watchers ay sa bawat presinto. Kasi nga manual ito eh. Yes. Diba? Kaya nga nauso nung panahon ni Miriam Defensor Santiago at yung panahon ni Fidel Valdez Ramos, sumalangit silang pareho, yung snowflake. Hindi mo naabutan yun. Snowflake dati. Snowflake. Kasi nga, yung bawat tabulation doon sa, ano yan merong, ang mga papel niyan, mula sa presinto, okay, sa presinto, itatali yan sa bawat bayan, syudad, probinsya, hanggang papadala sa national. So, yung resulta doon, yun is no fake. Ano yun? Yung parang kaya puro kaya nung panahon na iyon, meron ding protesta si Miriam kay Fidel Ramos kasi nga no fake naman siya. No fake. Yes, alam mo yung puti? Yung pagka may erasures, yun ang ilalagay mo. Yes, And then ang gulo kasi nga din ng manual, tapos ang daming ballot snatching. Ayun pa, meron nga isang paaralan dyan sa Batangas, sinunog yung classroom, nasunog pati teachers eh. Yes, may mga namatay na mga guro. Itong mga teachers, kitang-kita mo ang kanilang pagod dahil nila, no? kasi yung accountability nila doon sa ballot box. Yes. 'Di ba? At saka itong mga ballot box na ito, ang remedyo ng mga talunan, babasain mo lang 'yan eh. Spoiled ballot na 'yan eh. Basain mo, dumihan mo, ang gulo. Mas mahirap ang manual. Ang gulo. Okay. So here comes hybrid. Ako dinaanan ko yung manual na iyan eh. Madugo. At magastos din pati, no? Para sa kandidato. Tsaka kasi matagal bago makita. Talagang magwa-watcher ka sa bawat presinto. At yung watcher na yan, kinakailangan mong alagaan yan kasi pag nagutom yan, aalis yan, pagbalik niya, iba na resulta. At saka ang tagal din. Sa dami din ng protesta, di ba? O pa sinabing, Okanya! Isa, dalawa, kapag 5, kahon. Okay, so pagbilang yan. Tapos yan, Manila paper yan. Correct. So yung iba hinihintay na antokin na yung mga watcher. Para doon sila magdadagdag bawas. Yes, yun nga, dagdag bawas. Anong nangyayari? So here comes the automated election. Hoping tayo na ito na ang sagot sa mga problema ng manual voting. Hindi ka panipaniwala yung bilis. Ito naman, apakabilis. Para bagang, sandali lang, tama ba yung bilang doon sa bawat presinto? Tama ba yung transmission ng bawat makina doon sa server? Oo. Di ba? Tsaka doon sa senatorial, jumingle ka lang pag panalo na yung talo eh. Parang, nagulat nga ako eh. Sabi ko, ha? Unbelievable! Jumingle lang ako. Tapos na ang bilangan eh. Noong nag-a-anchor kami, nung unang paggamit din ng senatorial. Nawindang ka, no? Nawindang ako. Talaga bang ito na yung mga nanalo? Talagang ayun na. Wala na. Yun na talaga. So nagkaroon nga ng itong huli presidential. Di ba may question? Sila General Rio? Yes. Meron sila mga sinasabi parang meron ng isang dinaanan. May isang dinaanan lang. Sige, anyway. So naandyan din yan. Okay, naandyan na yan.
Ito ho ang panukala. Hybrid. Okay. Yan sana ho pagbigyan. Kasi nga may paparating na panibagong presidential elections. Na by the way, ito, gusto kong talakayin to eh. Alam nyo, ngayon, di ba, nakita ho ninyo, manood ka television, abat may labas ni VP Sara, di ba, sa endorsement niya, ano? Nakita ho ninyo? Kaliwat kanan. Nakakailang senatorial na din. Meron pang mga, ito ang tunay na kaibigan, mga ganyan. Tunay na kaibigan. All of a sudden, ano siya ngayon, di ba? I mean, kumbaga, sought after na endorser. Matapos nung kanya pinagdaanan, no? Na mga pagsubok dyan sa mga hearing-hearing na iyan. Correct, because of confidential funds. So, hanggang dyan lang muna ako kasi may gusto akong sabihin eh. Sabihin mo na. Bago matapos pa ang programa, konting minuto na lang. Meron tayong mga... Ikaw naman, lagi mo kaming binibitin. Lagi mo kaming binibitin eh. Alam nyo, pag nakasurvive talaga dito sa impeachment nito si VP Sara. Mata lang ang walang latay. Hindi yun. Ay, sorry. Ano? Alam mo yung Teflon principle sa usapin ng politika? Ano yung Teflon principle? Nababanggit ng mga dati, mga political analysts, yung Teflon. Di ba yung Teflon, ito yung ginagamit ng mga kawali? Kapag Teflon, ano bang katangian ng Teflon? Wala kaming Teflon na kawali sa bahay. Ano bang mga katangian? Hindi ko alam. Ano ba yun? Ano bang, ikaw na magsabi. Di ba yung Teflon hindi dinidikitan? Tama? No stick pan. Tama? Walang dumidikit. Walang dumidikit. Non-stick. Non-stick. Okay, sinasabi ito po. Hindi ito sa mga... ito, akin lang naman ito. Pag ito na-survive, sigurado ko puputulin to eh. Gagawing content ito eh. Gagawing content na naman ito sa YouTube eh. At sila kikita dito eh. Hindi naman siguro. Kaya dapat binibreak mo in the middle para hindi nagagamit. Kaya lang, ang tindi rin nila mag-edit, nadidikit nila. Yun yung matindi doon. At may bago silang kwento pag in-upload din na sa YouTube. Nagbumukhang kaanib ka nila. Ted Filon sumabog. Yun na nga. Ted Filon, tinawanan. Mga ganyan. Kahit di mo tinawanan mo. May mga ganun. Sige. So, ayaw mo na sabihin. Oras muna tayo. Alas 9, local absentee voting system natin, mga sundalo, pulis, mga guro, at mga nasa media, 3 araw po ang takdang panahon para po sa pagboto only for national candidates. Yes, senador at party list. Wala tayong kahirap-hirap sa ating pagpili dahil iilan lang naman sila. Iilan lang sila na pwede nyo maisulat sa balota. At sa party list naman din, wala tayong problema dahil iisa lang naman talaga. Tama! Hindi. Actually, tatatlo. Okay, anyway. Sige, so ngayon nga po mga panahong ito, di ba? Habang papalapit ng halalan mga kapatid, bago pong ating pong mga anunsyo sa ating mga makakapanayan, mga importanteng individual, ngayon po klarong-klaro na girl, no? Dito sa mga, magbabanggit ba tayo? Kitang-kita ho niyo ngayon dito ho sa mga pangyayaring ito sa mga nangangampanya, di ba? Merong mga miyembro ng alyansa na nagkakanya-kanya na ngayon. Obserbahan po ninyo, no? Ironically, kasama yung tutuloy ko ba ito? Huwag na lang kaya? Sige. Huwag na lang muna, girl. Sige. Huwag na lang. Inaantay ko kung meron sa mga kandidatong yan ang pupunta dun sa Sandy Cay para magtaas ng bandila ng Pilipinas. Ako lang kamot ulo ako kasi alam mo yun, yung bang tipong kasama ka sa isang grupo. Pero nandun ka rin sa kabila. Pero naandun ka sa kabila, binabanatan yung isa, yung grupo na kinabibilangan mo. At ikaw na, mangingiti-ngiti ka lang, no? Kumbaga talagang ngayon obserbahan natin sadyang wala na ho. Ang importante lang ngayon talaga sa kanilang mga personal na mga interest. Wala nang iba. So obvious. Yan ang klarong-klaro. Wala na ho dito ang loyalty sa kung kanino. Ang loyalty niya sa kanyang sarili. Yan po ang mga uri ng kandidato na malamang iboboto pa rin po ninyo. Sorry po.
Ang aga-aga, hindi ako malamang makatiis. hindi na kayo nagugulat dahil noon pa man, ganyan na. Hindi ako makatiis. Gusto ko nang banggitin ng... Huwag mo nang banggitin, kilala na nila yan. Sige. So, anyway, meron tayong importanteng Okay, ito na. Hintayin natin pumasok ang ating... Sige, meron po lamang tayong mga importante mga paalala. Hopefully po ating makakausap po ang ating consul dyan po sa Vancouver. And meron tayong importanteng interview mismo sa Secretary ng Department of Agriculture. Para malaman po natin ang detalye dito ho ngayon sa balak ng gobyerno na magbenta po ng 20 pesos per kilo na bigas. Detalye po ang ating aalamin kung paano po ito hindi maitatanggi. Yan po naman po mga kapatid ay kailangan din ng marami sa ating mga kababayan. Sa mga bumabati ko sa programang ito, karapatan po nila yun. But bottom line dito, ang tanong lang natin, itong programang ito, gaano kahanda talaga ang gobyerno at may pera ba ang gobyerno para dito?